Kaka-intercept lang ng makapangyariang hukbong dagat ng Estados Unidos ng ikatlong oil tanker mula Iran na pinamumunuan ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Sa isang makapangyarihang pagharang na parang eksena sa pelikula, ang kaibahan lang ay nangyayari ito sa totoong buhay. At ngayon, ngayong Huwebes, ika-23 ng Abril, 2023. Ikukuwento ko sa'yo lahat ng yan, pero ngayon siguradong gugustuhin mong mag-subscribe sa channel para manatiling maalam. Impormasyon sa real time na may pinakamagandang kalidad ng pamamahayag na nakita mo na sa tiwala ng Milson Alves News. Tumaas na naman ang tensyon sa Golpo. Ang pinakaagaw pansin na yon ay direkta. Sinimulan na ng Estados Unidos ang pagharang sa mga oil tanker ng Iran sa mga tubig ng Asya. Pinalalawak ang paghihigpit sa rehimen ng Teheran at ipinapakita na umakyat na sa bagong antas ang alitan. Ngayong Huwebes, ika-23 ng Abril, 2026 ang mga balitang umiikot ay tumatalakay sa panahong ito. Isang malinaw na pag-igting ng presyor na militar at ekonomiko. Dahil ang ruta ng langis ay naging sentro ng krisis at ang pagsakal sa pananalapi ay kasabay na ng presyon sa dagat. Ang target ngayon ay ang oil tanker na Majestic X na tinukoy ng mga autoridad ng Amerika bilang barkong sangkot sa pagdadala ng langis mula Iran. Ayon sa mga balita, ito ang ikatlong malaking dagok pandagat sa sunod-sunod na insidente. Eksakto sa panahon na nawalan ng saysay sa politika ang tigil putukan, natigil ang mga pag-uusap at ang inaakalang daan tungo sa katahimikan ay naging panibagong pinagmumulan ng tensyon. Ang nangyari ay direkta at seryoso. Nagsagawa ang puwersa ng Estados Unidos ng pagharang sa dagat at pagsampa sa barko sa Indian Ocean malayo sa pinakamatinding bahagi ng kipot ng Hormuz. Mahalaga ito dahil nagpapakita ito ng pagbabago ng kalakaran. Imbes na hintayin ang krisis sa pinakamapanganib na lagusan, inumpisahan ng Washington ang pagtugis sa mga barkong may kaugnayan sa langis ng Iran at sa mas bukas na ruta para mabawasan ang panganib ng mga mina, biglang pag-atake at kaguluhan sa strait. Iniulat ng Reuters na ganito na ang lohika sa mga huling pagharang kung saan nililihis o minomonitor ang mga barko ng Iran malapit sa India, Malaysia at Sri Lanka. Ang pinakamalakas na punto dito ay nasa mismong imahe ng operasyon. Naglabas ang Departamento ng Depensa ng video ng mga sundalong Amerikano sa deck ng Majestic X. Hindi ito abstraktong propaganda. Ito ay tala ng aksyon ng pagsampa, pagkontrol at pagdomina sa barko na nagbibigay bigat sa biswal na aspeto. Hindi lang ito pahayag sa video, kundi ipinapakita rin ang pisikal na presensya. Ipinapakita nito na ang pagkubkob ay hindi na lang salita, kundi na isa katuparan na. Para sa publiko, malinaw nitong ipinapaliwanag kung ano ang nakataya. Naabutan, napahinto, at isinailalim sa totoong aksyon sa dagat ang barko. Ayon, sa pahayag ng mga awtoridad ng Amerika, ang operasyon ay isang maritimong interdiksyon na may karapatang bumisita at sumakay sa isang barkong pinatawan ng parusa at inilarawan bilang walang wastong nasyonalidad. Sa madaling salita, sinasabi ng Estados Unidos na may karapatan silang harangin, pasukin at inspeksyonin ang barko dahil bahagi ito ng network na nagpapanatili sa daloy ng langis ng Iran na sakop ng mga parusa. Ayon sa Amerika, itutuloy nila ang pandaigdigang inspeksyon para maputol ang ilegal na ruta at hadlangan ang kilos ng mga barkong nagbibigay ng suporta sa Iran ayon sa Washington. Hindi basta-basta lumitaw ang ikatlong hakbang. Noong linggo, Abril 11, nasa kote ng Estados Unidos ang barkong pangkargamento na Tosca malapit sa Hormuz sa unang pagharang simula ng blokadang pandagat laban sa mga daungan ng Iran. Pagkatapos nito, ibinunyag ng Reuters na hindi bababa sa 3 oil tanker ng Iran ang inilihis o naharang sa tubig ng Asya. Ang Majestic X ay malinaw na bahagi ng ganitong tumitinding presyon. Kaya ang nangyaring aksyon nitong Huwebes ay bahagi ng mas malawak na kampanya laban sa paggalaw ng mga barkong konektado sa langis ng Iran. Hindi lang isang hiwalay na insidente. Dito rin mahalaga ang isang detalye. Para sa China, lubang mapaminsala ang epekto nito. Dahil apektado nito ang isa sa pinakamura at pinakakapakipakinabang na pinagkukunan ng langis para sa kanilang mga refineria. Noong 2025, higit sa 80% ng langis na in-export ng Iran ay binili ng mga mamimiling Chino na may average na 1.38 milyong bariles bawat araw.
Ang dami na ito ay kumakatawan sa humigit kumulang 13.4% ng mga angkat sa dagat ng langis ng China. Kapag ito ay naputol dahil sa mga pagsamsam, parusa at mga blockade, napipilitan ng Beijing na maghanap ng mas mahal at kadalasan ay mas magaan na mga bariles na galing sa ibang ruta. Pinipiga ang tubo, nagpapababa ng produksyon ng diesel at kerosenang pang-abyasyon at nagpapabigat sa industriya. Iniulat ng Reuters ngayong linggo na bumaba sa 10 taong pinakamababa ang importasyon sa Asya dahil sa krisis na nagdulot din ng malalaking bawas sa mga refinerya ng China. Habang nag-anunsyo ang pamahalaan ng China ng bagong hakbang para pag-iba-ibahin ang pinanggagalingan ng mga binibili at palakasin ang mga reserba, malinaw na may krisis at malaki ang epekto nito sa seguridad ng enerhiya. Ang lumilitaw sa sentro ng kwentong ito ay isang napakalinaw na grupo. Sa isang banda, ang mga puwersang pandagat at estrukturang militar ng Estados Unidos, sa kabila naman ang sistemang pandagat na ginagamit para maipadaloy ang langis ng Iran. Sa gitna nito, pumapasok sina Donald Trump, ang American Central Command, ang kagawaran ng tanggulan, ang revolusyonaryong gwardya ng Iran, at ang malalaking rutang pangkalakalan na tumatawid sa reyon. Hindi na lang ito basta banta sa salita. Iniulat ng Reuters na 29 na barko na ang inutusan na bumalik o magbalik sa daungan bilang bahagi ng operasyong ito ng pagharang. Ipinapakita nito ang lawak ng pagkubkob at tinutulungan tayong maintindihan kung bakit ang pagdakip sa Majestic X ay isang matinding mensahe, hindi simpleng pagkakakumpiska. Lalong uminit ang sitwasyon dahil isang araw bago ang insidente, inatake ng revolusyonaryong gwardiya ang 3 kargamentong barko sa kipot ng Hormuz at sinamsam ang 2. Agad sumagot ang Amerika, na lalo pang nagpalala sa matagal ng tensyon at nagpapahirap sa mga pagtatangkang muling buhayin ang diplomasya. Iniulat ng AP na, ang pagkakasamsam sa Majestic X ay nangyari sa gitna ng kalituhan tungkol sa pagtatapos ng digmaan, paghina ng mga usapan at pagtindi ng mga pahayag ni Trump. Ibig sabihin, hindi nagtagal ang kasunduang inaasahang magpapagaan sa krisis. Nawalan ito ng bisa nang muling maging sentro ng direktang tunggalian ang dagat. Mayroon ding mahalagang estratehikong detalye sa operasyong ito ng ikatlong barko. Pagdating nila sa Majestic X sa Karagatang Indian, ipinakita ng Estados Unidos na di lang sila umaasa sa paghigpit sa Hormuz para pigilan ang daloy na ito. Pwede silang kumilos ng mas maaga at sa mas maraming lugar, pinipressure ang sistema ng pagdadala ng langis ng Iran malayo sa pinakasiksik na bahagi. Itinampok ng Reuters na layunin ng paglipat na maiwasan ang panganib ng lumulutang na mina at iba pang banta sa mas makitid na tubig. Sinisikap ng Washington na gawing tuloy-tuloy na problema ang bawat oil tanker na may kaugnayan sa Tehran, hindi lang paminsan-minsan. Sa huli, dito talaga nakatutok ang pansin. Hindi lang inanunsyo ng Estados Unidos ang isa pang pagkakasamsam, ipinakita pa nila ang mismong operasyon. Ito ang nagpapabago sa tono ng balita. Hindi lang naririnig ng publiko ang sinasabi ng opisyal, nakikita rin nila ang aktual na blockade at paghuli sa barko. Nakikita nilang lalong humihigpit matapos mabigo ang kasunduan sa politika. Malinaw ang dahilan, gusto ng Washington putulin ang kita at higpitan ang galaw. At ipinakita na matapos mabigo ang kasunduan, kontrolado na ng puwersang pandagat ng Amerika ang presyon. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang komento para maging mas aktibo sa Milson Alves News community.